Hello guys, have a blessed Wednesday. And for this video, for today, gagawa ako ng puto cassava. Ito ang kanyang mga ingredients. Ito ang kamoting kahoy. Ito yung desiccated coconut at sugar. Yan. Yan lang ang mga ingredients niya. Okay, let's start. Sarap balatan yung kamoting kahoy. Kahit na matigas. Ang haba niya guys, oh. Alam niyo ba, 28 pesos lang tong kilo. Ayan. So, dalawang mahaba to. Bali, umabot lang siya ng 34 pesos. Itong desiccated coconut, pwede naman kayo, optional. Pwede naman kayo bumili ng, pwede haluin din yung fresh coconut, yung sa nabibiling nyug talaga. Tapos papakayin na lang yun.
Oh, shock. Wala ko, nahiwa na ako. Last. Maganda sana to ilagay sa dahon. Kaso, dahon ng saging. Kaso, wala akong mapagkukunan dito eh. Ayan guys, nabalatan na natin lahat. Ngayon, hindi na natin to gagamitin. Hugasan ko muna siya, guys. Ito siya, nahugasan ko na. Ngayon, i-grated na natin siya. Ano ba yung Tagalog? Kakayurin na natin. Kakayurin na natin. Ganito, guys. Pangalay, ha? Buwa ko, nangalay ako. Mahirap pala magkayod. Nakakangali sa braso. Uy, nakakangalay ha. Tayo na lang ako.
Hello guys, grabe. Ang hirap pala maggadgad ng kamote. Tignan nyo nangyari sa akin. Oh, pawis na pawis. Grabe. Ito yung part na mahirap ang maggadgad ng kamote. Ang sakit sa braso. Para ako nagsumba nito. Talagang tanggal ang mo, mantika. Grabe. Pero isa na lang. Lapit na ako matapos guys. Ay, naku. Ay, kakahinga. Ito guys, natapos ko din after 1 year. Oh, see? Ang hirap magkayod guys. Tingnan mo. Parang grated cheese. Oh, my God. Para akong nagsumba sa totoo lang. Tingnan mo, lagapak ang aking pawis. Grabe, oh. Wait lang guys, pahinga muna ako. Bago tayo mag-next episode. Ay, episode. Next step, okay? Pahinga muna ako guys. Ang sakit ng braso ko. Ayan guys, nandito na tayo sa lababo. Dito tayo magpipiga portion. Ayan, dito sa malinis na tela, pipigain natin si balinghoy o kamoting kahoy. Ayan. Ilalagay natin siya, tapos pipigain natin. Ilalagay natin siya dito. Grabe, hingal na hingal pa ako. Grabe, ang sakit sa braso. Yung pala magkayad. Magkayad. Ano ba yung tawag doon? Magkudkud. Parang nagkudkud ng nyug. Grabe, hirap. Ayan guys, nilagay na natin. Ngayon, pipigain natin yan siya. Pipigain natin. Ayan. Tanggalin natin yung kanyang tubig. Kanyang gata. Galing sa... Ayan guys. Tignan nyo guys. Yan o. Kita nyo ba? Ayun. Look. Yan. Pigain nyo maigi yan. Para matanggal sa sabaw. Grabe. Ang sakit pa rin ang aking mga braso. Ang hirap pala gumawa ng puto kasaba. Actually, first time ko itong gumawa. Pinanood ko lang yung sa YouTube kung paano gawin si puto kasaba. So, madali lang pala siya gawin. Kaso, yung part na mahirap yung paggayod ng kamote. Ang tigas kasi. Ang sakit sa braso. Talagang matatanggal lang kayo ng mantika sa katawan. Parang ako nag-zumba o nag-exercise. Ayan guys. Ang hirap. Masakit pala nito sa brasong giatay na to. Sabay gano'n. Sorry po. Ay. Yan. Tiis-tiis. Pag may tiyaga, may nilaga, may lalamunin. Merienda namin to hanggang hapunan ko na to. Nag-crave lang ako ng puto kasaba or puto balinghoy. Ayan. Okay na siya. Oops, napunit na yung aking tela. Sa sobrang piga. Yan. Ilalagay natin sa isang lalagyan muna. Yan. Lagay natin dito. Look. Parang yung sa laman ng nyug. Napunit na dito sa kabila. Sobrang piga. Kasi kailangan pigang-piga yan guys. Tanggal talaga si katas. Yung katas ng kamote, kahoy, balinghoy.
Hindi nakikita na tatakpan. Hirap. Sakit na ng aking braso. Yan, Nancy. Pakahirap ka. Gusto mo lumamon ng puto kasaba. Kaya magdusa ka. Sabay ganun eh. Ako. Pang-last to, pangatlong. Hindi siya masyadong piga-piga. Kasi ang hirap. Tigas, sakit sa kamay at braso. Nasa yung steamer ko. So, ito na siya guys. Ang aking piniga. Bali, natin siya. Dudurugin. Ayan. Hindi siya masyadong piga. Medyo basa-basa siya ng unti. Ang hirap eh. Sakit ng braso ko. Actually, nanginginig pa. Nanginginig yung aking mga kamay. Aking nakakapagod pala to. Ayoko nang gumawa nito. Pero ako guys, kung meron nitong machine, kasi wala pa akong alam kung meron na. Yung machine na pang grater na. Ito nga. Grater machine. Pwede lagi kong ganun, pwede pang i-business. Actually kasi pag manual, ang hirap talaga, promise. Yun ang part na mahirap ang pagkayod. Grabe. Pero ang paggawa talaga, mo na lang, haluan mo na lang ng mga ingredients nito, tapos steam lang. Yun. Steam lang siya ng mga 1 hour. Luto na siya. Pwede na. Okay na. Tapos na. Yung part lang talaga yung pagkayod nito. Ang hirap, ang sakit sa braso. Talagang lagapak yung pawis ko para akong nagsumba, guys. Ayan. Ngayon, haluan na natin siya ng yung nyug. Bumili na lang ako ng kasi tawag doon. Natamad na ako lumabas. Ito, asukal. Yan, imimix ko na lang siya rito. Pwede naman, kung gusto nyo optional, pwede nyo ipalaman na lang sa loob. Ako, hindi na, bali, imimix ko na siya lahat. Wait lang kung akong lalagyan. So, ito guys, maglalagay na tayo ng mga sangkap niya. Ilalagay ko na to lahat para masarap, maraming nyog. Ayan. Tapos wala pala ang liit ng sandok ng asukal. Sugar, three, 4. Ang liit ang aking takalan. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kasi maliit lang to. Pwede ninyo to ipalaman sa loob. Kasi ako hindi na.
Sugar is no good. A lot of sugar. So, mimix na natin siya. Ang sakit ng aking batok bigla dahil sa pagkayod ng kamote. Gaya pala ng pagkayod. Dapat may taga-kayod ako. Siguro ba dito sa sa blender. Kad. I-blend. Ba't ito? Masak mas ito. Virgin. Ay, napubit. Ayan guys, haluin natin. Muscovado sugar sana ilalagay ko rito. Kaso, pumunta ako kahapon sa Walter. Wala akong nabili. Wala akong nakita. Out of stock. Kaya tuloy yung brown sugar na lang nilagay ko. Ay, nako. Yun yung sinadya ko doon, yung pang wala. Lawa. Pag umorder naman ako sa Shopee, ilang days pa bago makarating eh. Kain na ako ng kasaba. Gusto ko na maluto to. Kaya hindi ko masyado nilagyan ng asukal kasi brown sugar yun, hindi muscovado. Eh, naubos na rin yung aking stevia sugar. Naubos na rin. Yan. Okay na siya. Nahalo na. Bango. Amoy coconut. Matabangan kaya yung anak ko dito. Kasi konti lang nilagay kong asukal. Gawin 10 yun, di ba? Pero, okay na yan. Kunting tamis. Konti. Lagyan pa natin ng 3. Kasi sobrang liit lang ito takalang ko. Lagyan. 2, 13. Ay, gawin 15. 14. 15. Ayan. Sobrang liit lang kaya ito, guys. Kasi laki lang ito nung nilalaki ko. Kasi laki lang. So, 15 na takal ng asukal. Ayan. Since wala tayong dahon ng saging, dito ko na lang siya ilalagay. Dito, sa pinag-bake ko ng tinapay. Cookies. Ngayon, dito natin ilagay. Ang laki ng aking mangkok. Wala akong maliit. Yan. Wala akong maliit na mangkok. Kaya dito, ito lang pinakamaliit ko. Dapat mas maliit pa rito, mga ganun. Pero hindi ko, pag pinuno ko to, pag hindi ko pinuno, madudurog doon, hindi siya mabuo. Paano kaya sa kaya may maliit? Parang wala nga maliit. Try nga natin lagay. Try.
Hindi ko siya pinuno. Ganito lang. Sana hindi madurog paglagay ko dun. Try nga natin. Hindi madudurog. Ilagay natin dito. Parang madudurog ah. Ayun guys, hindi siya nadurog. Hindi siya nadurog. Look, buo siya. Ang cute. Dalawa ilalagay ko dito. Shit, huwag ko madurog. Please. Ayan. Lagay pa tayo. Ayan. Kasi pagdala ko doon, baka madurog. Dapat doon ko na pala inano. Nilagay ko na si... Hala siya, bumiak siya guys. Look. Bumiak. Uulit ako. Dapat walang biak yan guys. Dapat walang biak. Ibabalik ko siya. Ibabalik ko. Kailangan walang biak. Tapos, dalhin ko na to dun sa ano. Kalam. Ito guys, ilagay natin dito sa aking pinakuluan. Steamer. Ilagay natin siya dito. Ayan. Kasi pag doon sa lamesa, dalhin ko dito, baka magbiak naman. Kaya, dito na lang natin i-direct na yung papel. Kasi masarap sana, maganda dahon eh. Yung hiwain. Huwag kang madurog please. Ayan siya guys. Look. Kapag ko siya dito. No. Shit. Magbiak, guys. Kasi, hindi sakto ang aking mangkok, malaki. Kaya dapat yung medyo malait dyan. Tapos itataktak mo na lang dito. Ayan siya guys. Kuha pa tayo ng isa. Kuha pa tayo isa. Laki kasi ng mangkok ko eh. Ibang maliit. Ay, alam ko na. Meron akong naisip. Meron pala dito. Ito pala guys. Pwede. Ayan o. Ayan, nabigla akong naalala. Buti na lang.
Meron pala akong mga takalan. Yung isa tuloy, iba. Hayaan mo na yun. Pangkain lang naman yan dito. Oh, ang laki nitong isa. Ayun. Much better. Mas maganda siya guys, oh. Ito yung talagang bilog. Ito naman ano nga ba yun? Pa-oblong. Ewan. Parang bundok. Parang bundok. Oops, nasaan ang aking salamin? Ito guys, tingnan nyo. Nilagay ko na yung first layer, may 2 pieces. Tapos ito naman ang second layer, may 3 pieces. Bisaya ko yun sa komandoy. Ayan. Sabi nila, Bisaya daw ako. Wala naman sila ebidensya. Ayan guys. Convenience. Ayan siya. So, antay natin ng mga 1 hour. 1 hour, lutong-luto na yan. Okay? Maya, tingnan natin after 1 hour. Maglilinis muna ako ng balay. Tingnan nyo guys, sobrang pawis ko. Grabe. Paggawa pa lang pala ng puto kasaba eh. Pag ano ka na, hindi na kailangan ng exercise o mag-zumba. Kasi yun pa lang papawisan ka na, mapapagod ka. Ang hirap yung part na magkayod, grabe. Kaya tapos napawis ako, grabe. Tingnan nyo yung guys, yung sando ko, basang-basa. So, antayin natin maluto si puto kasaba. Okay? Mga 1 hour yun. So, maglilinis muna ako ng balay. Kaya, antay tayo. Mag-commercial. So, may ganun. Post muna natin. So, ito guys. Nandito ako uli. Tapos na ako maligo. So, let's check our puto kasaba. Tignan natin. So, ito guys, tingnan natin na. Check natin si puto kasaba. Ayan siya. Oh, nag-color brown na siya. Nag-brown na siya. So, ibig sabihin, malapit na siya maluto. Maluluto or luto na. Ayan siya. See? Oh, ang sarap nito guys. May merienda na ako. Lumaki siya guys. So, pwede na namin yan hanggang dinner. Tingnan natin yung pangalawa. Ouch! Ang init. Okay, so guys, hanggang dito na lang. Bye! Thanks for watching. Have a blessed days. Bye!